yung Marimar. Eto na naman po, umiral na naman ang kadaldalan ni Robin Padilla. Dahil po sa kanyang bunganga at yung madulas na dila, sikreto tuloy ni Digong sa Davao na buking. Mga kababayan, ano na naman itong ginawa ni Robin? Bakit napahiya itong si Digong, mga ka-GP Natics? Tingnan nyo po ang salaysay. Ikaw talaga, Robin, oh. Pinapahamak mo yung mga amo mo, eh. Sabi nila, paano magbabago ang Pilipinas? Eh, titingnan nyo yung Davao. Kwento mismo ni Dr. Mata, sasabihin nila si Robin Padilla, di naman taga Davao yan. Ano alam niya? Ito, nagkwento siya kanina kung gaano kagulo ang Davao bago dumating si Digong. Okay. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao, nabaon sa utang, binayaran na lahat ng utang, yan si Inday. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao, nabaon sa utang, binayaran na lahat ng utang, yan si Inday. Kung paano si Inday Sara Duterte inayos din ng Davao, nabaon sa utang, binayaran na lahat ng utang, yan si Inday. Oh, mga kababayan, pinagmalaki pa ni Robin Padilla. Eto daw, si Inday Sara binayaran daw ang baon na utang ng Davao. Paano mo sinabi, GP, na itong si Robin Padilla ay binuking ang sikreto ng Davao? O, kita nyo, mga ka-GP Natics, kailan ba umupo ang mga Duterte sa Davao? Di ba nung natanggal po sa pwesto si dating Pangulong Macoy, mga kababayan, mga ka-GP Natics, simula noon ay umupo na po. Kung natanggal ito noong 1986, mga kababayan, ay yun din yung taon. Diba? Na kung saan po itong si Rodrigo Roa Duterte ay humawak po ng pwesto dyan sa Davao. Kung 1986 yan, hanggang ngayon, sila pa rin naman ang namumuno sa Davao. At yung sinasabi ni Robin Padilla, lubog daw sa utang, mga kababayan, ang Davao at binayaran ni Inday Sara. Oh, kailan ba naging mayor si Sara? Naging mayor si Sara, mga kababayan, nung naging presidente si Digong. So that was 2016. Layo mo naman, GP, 2016. Diba? Presidente si Digong, mga kababayan, mayor naman si Sara Duterte. Oh, lubog na lubog daw ang Davao. Lubog sa utang. Mga ka-GP Natics. At binayaran daw to ni Inday Sara. So ngayon, ibig sabihin, mga kababayan, sa loob ng 3 dekada o 30 more than years na hinawakan ng mga Duterte ang Davao, lubog sa utang, sino ang may kasalanan? Diba, mga ka-GP Natics? Hindi ba nag-iisip itong si Robin Padilla sa kanyang mga pinagsasabi? Diba? Maliwanag na maliwanag. Sino ba ang humawak ng Davao from 1986, mga ka-GP Natics? Hanggang ngayon, sila pa rin ang may hawak ng Davao. Yari ka! So, kung lumubog sa Davao, sino ang nagpalubog? Ang mga Duterte, natural. Oh, meron pang isang tanong dyan, mga ka-GP. Oh, binayaran daw ni Inday yung utang ng Davao para ano, mga kababayan? Para magpasikat? O sige, ganun na, kung nabayaran. Pero, saan ang galing po ang perang pinangbayad ni Inday? Ha? Yun ang katanungan doon eh. Saan nang galing ang pera na ginamit ni Inday para mabayaran ang utang ng Davao dahil lubog na lubog sila sa kagagawan ng tatay niya? Oh, hindi lang lubog sa baha, lubog pa sa utang. Di ba, Eugene de Mesa? Ano to? Lakay GB Pag-G.
Ano pa shout out? Bobo talaga tong si Robin, alang-alam. Di naman tayo guys ang nagsasabi nito sa sarili nilang mga bunganga. 'Di ba ang isda nga nahuhuli sa kanilang sariling bunganga. Oh, anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte during that time na siya po ay humawak ng Davao, mga kababayan, from 1986? Oh, tingnan nyo, nakita ko rito. Oh. Sabi rito, in 1986, after the People Power Revolution that ousted Ferdinand Marcos, Rodrigo was appointed as the officer in charge, Vice Mayor of Davao City by President Corazon Aquino. He then ran for mayor in 1988. O sabihin na natin, mali ka naman GP eh. Kasi hindi pa naman siya mayor noong 1986. Oo, pero ang sinasabi ko dito, naupo siya simula nung nawala itong si Pangulong Macoy. At ito ay inappoint ni Cory, mga kababayan, na officer in charge ng Davao as Vice Mayor. Tumakbo noong 1988, mga kababayan. Ano pang nangyari noong 1988? 'Di ba? Siya yung nanalo. Oh, tapos nag-serve siya diyan ng total 22 years across different periods. He served 1988 to 1998, so that was 10 years. 2001 to 2010, that is 9 years. 10 plus 9, 19. Tapos 2013 to 2016, mga kababayan, 22 years in total. Isama mo pa yung kay Sara, isama mo pa, mga kababayan, yung ngayon. Hanggang ngayon, lubog pa rin ang Davao. Hindi lamang sa utang, lubog pa rin, mga kababayan, sa baha, sa tubig. Diba? Walang nangyari. Samantalang, kung titingnan natin, pagkalaki-laki po ng pondo na nakukuha nila, lubog pa rin ang Davao. Huwag na lang natin pag-usapan yung lubog kay Duterte, mga kababayan. Diba? Oh, sabihin natin, kahit nung naging presidente si Duterte, may 51 billion kay Bulong. Lubog pa rin sa baha ang Davao hanggang ngayon. Nung presidente si Duterte, si Sara Duterte ay mayor ng Davao. Ilan ang confidential funds kada taon? 464 million every year. Mga kababayan. Sa 4 na taon ata. Ilang taon umupo si Sara? 6? Tama ba? Sabihin mo na lang 4. Dahil tumakbo ng maaga noong 2021, kailangan niyang umalis. Mga kababayan, ang laki po nun. Walang nangyari. Pero syempre, hindi natin pagpupukusan yun. Ang pagpupukusan natin ay yung kabubuhan ni Robin Padilla. Dahil sa katangahan mo, Robin, nabubuklat tuloy yung baho ng mga Duterte. Diba? 22 years, lubog ang Davao sa utang. Akala ko ba yung utang, akala ko ba yung Davao, yan yung attraction dyan sa Mindanao. Akala ko ba yan yung pinakasikat. Akala ko ba wala dyan diba? Akala ko ba wala dyan insurgency. Pero si Sara nangihingi confidential funds. Ano daw? Rubbish and nonsense content. Mag-shutdown ka na lang, bro. Daily, puro kabalbalan ang content mo. Inggit ka lang. Rick Martinez Jr., kung nonsense ang content ko, sana po walang nanonood. Di ba? Ang nonsense po ang content, walang nanonood. Pero kung may nanonood, ibig sabihin, sila po ay interesado. Kung ikaw naman po hindi ka interesado, baka naman inggit ka lang po. O baka naman natatamaan ka lang, masakit po yung puso mo kasi DDS ka. Diba? Pag DDS kasi masasaktan talaga Normal naman po yan. Aminin mo na DDS ka, masakit po talaga yon. Sorry. Diba? Pero ang gusto ko sa'yo,
at least hindi ka nagmumura. Kaya dito ka lang, baka mamaya magpalit po yung ano mo, magpalit po yung yung damdamin mo, 'di ba? Ang gusto lang naman po natin sabihin dito, mga kababayan, mga ka-GP Natics yung kabubuhan ni Robin Padilla, hindi nyo pa napapansin? Gustong-gusto nyo pa si Robin? O sa mga DDS, kinikip nyo si Robin, pero si Robin mismo ang nagbebenta sa inyo. Siya mismo ang naglalaglag sa inyo. Paano ko malalaman? Nakita ko, napakinggan ko. Kung may utak po kayo. Ano ulit pangalan nung kanina? Ano ulit pangalan nun? Rick Martinez Jr. Kung may utak po kayo, no? Hindi ko po sinabing wala ka namang utak. Sorry po. Pero medyo harsh lang ako ng konti ngayon. Pero pabiro lang po ito. Kung may mga utak po ang mga DDS, makukuha nyo kaagad na nilalaglag po kayo ni Robin. Bakit? Lubog daw po kayo, ang Davao daw po lubog sa utang. Malalaman ba yan ng taong bayan kung hindi dahil kay Robin? Tapos yung ginawa doon, mga kababayan, para mabayaran, pinuri niya si Sara dahil siya daw ang nagbayad, pero nilaglag niya naman yung tatay ni Sara. Tapos ngayon, naging questionable tuloy, saan nanggaling yung pinambayad ni Sara doon sa pagkabaon na utang ng Davao. Di ba? Sabi ni TJR, Rick Martinez Jr. isa kang hunghang na bading bakleta. Rick Martinez, sabi ni dito ni Edgardo de los Santos, nagbabasa lang po ako BO ka daw, DDS ka kasi. Pag inggit, pikit. Sabi ni Imawari, hindi GP, sa'yo na lang si Robin. Nako, sa inyo na po. Ayaw ko sa kanya. Diba? Pero inyo, mga ka-GP Natics, pinagtatanggol nyo pa. Mga taga Davao, hindi ko nilalahat. Pero wag nyo nang ipagtanggol. Lumalabas na nga yung katotohanan Gusto ko pang banggitin dito. Alam na pala ni Robin, lubog ang Davao, pero kinakampihan niya pa rin. 'Di ba? Hindi ba siya nagagalit sa sarili niya? Hindi ba siya nakukonsensya? Kawawa naman 'tong mga taga Davao. Lubog lagi sa baha. Lubog na sa utang, lubog pa sa baha. Kasi simple lang, mga ka-GP Natics lumubog sa utang. Saan dinadala ng mayor ng Davao ang pondo dati? Bakit lubog sa utang? Saan ginagamit? Baka naman ginamit sa sariling negosyo. O baka naman sabihin natin, huwag mo nang pahirapan sarili mo. Baka naman nilagay sa bulsa. Kaya biglang yumaman. 'Di ba? Pangalawa, nung binayaran, mga kababayan. Sige, sabihin natin binayaran. Nung binayaran, wala na yung utang, hindi na lubog sa utang. Ang problema doon, nag-progress ba ang Davao? Baka sinabi, binayaran lang. Binayaran lang sa bunganga. Pero wala naman pala. Bakit? Kita nyo ang resulta. Ang Davao, mga kababayan, parang G. Araneta pa rin. Konting ulan, baha agad. Diba? Tapos kayo, nagagalit kayo sa akin. Sabihin nyo, nonsense ang content ko. Awayin nyo si Robin Padilla, wag ako. My God. I hate diba? drugs. Sabi niya, meron pa siyang pasabi-sabi, kahit sinugin nyo ako, Duterte ako. Yung pagkakasabi mo na sunugin ka, Duterte ka, nilalagmulag mo nga yung sarili mong amo Dahil hindi ka nag-iisip. Halakat. Ay nako, nyamik di. Diba? Romel Corpus, galing sa Confidential Fund niya 2016-2022, worth 2 billion. Dami ba naman niya? 6 na taon, grabe. Tapos, lubog pa rin kayo sa baha, pinagtatanggol nyo pa? Banatan mo, Sir GP, certified bobo at tanga walang alam.
Di ba? Again guys, tayo, hindi naman natin alam yun. Si Robin ang nagsabi. Lubog daw sa utang. Ang Davao, binayaran lang ni Sara. Oh. Yung isa, akala niya, magaling si Sara kasi binayaran niya ang utang ng Davao. Pero nilubog niya naman yung isa. Oh. Nilubog niya sa kahihiyan. Halak